Patok na patok. Well, at first nung medyo bata-bata pa ako, I thought success is alam mo yung maging mayaman, maging successful sa career. Well, wala namang masama doon. Okay naman yun. But later on, no, as a Christian, na-realize ko na success is as a Christian is yung nag-grow ka spiritually, no, at nagmamature ka. That's what I think success in Christian way. Well, success for me, sa meaning ng mundong ito, success can be many different things. Pero for me as a Christian, success is living and working through the will of God. So, pag sinabi kasi sa mga tao, ang unang papasok nila sa isip nila kapag success, pera, malaking bahay, business. So, sobrang dami. It can be a lot of things. Pero for me, as a Christian, you are living through the will of God and you have that peace inside of you na nasa right path na ako kasi I have God beside me. Success kasi subjective yun. Kanya-kanyang tao. Iba-iba yung sagot. Para sa akin, yung success, yun yung pagsadulo na, kunyari pag matanda na ako, may ability na ako na tumulong sa iba at makatulong rin syempre yung act na pagtulong. Yun yung success para sa akin. It's a brand new day, mga kapatid. Welcome sa Podchrist, ang kwentuhang si Kristo ang bida. Here at Podchrist, we will talk about the brewing issues in the life of a youth nowadays over a cup of good coffee. Kape, kwento, Kristo. At ngayong buwan ng Abril, tayo po ay nasa atin ng bagong topic series na Sumakses ang Person. At para sa episode pong ito ay ating tatalakayin ang Success in Career. Paano nga ba tayo magiging matagumpay sa larangang ating ginagalawan? Pag-uusapan po natin yan, but before that, let's watch this. Hello mga kapatid! Ngayong araw na ito maghahanap tayo ng mga kabataan para tanungin kung ano ba sa kanila ang pagiging successful. Huwag na natin patagalin pa, samahan niyo ako, let's go! Kapag nagampanan ko na po yung will na all purpose ng Lord sa buhay ko, which is to make disciples of all nations. So ayun po, sinasabi po dito na kapag nakapag-lead po ako ng mas maraming tao upang mas makilala pa po si Lord at tumangkilik po sa kanyang mga ginagawa, ayun po, doon ko po masasabi na tagumpay na po ako sa buhay ko. Siguro kapag yung buhay ng isang tao is masaya na and napupulfill na niya yung mga gusto niya. For me, successful na din. Pag nagagawa ko yung purpose ko bilang tao, yung pagiging success kasi hindi natin masasabi na, ito success na. Siguro everyday na nagagawa mo yung purpose, doon mo masasabi successful. So, successful, kasi naman, isa lang. Successful is palagi. Patuloy ka na bubuhay. At yan ang tugon ng ating mga kabataan patungkol kung ano nga ba ang success para sa kanila. This is Bea, your queen, Bea on the go for He Said, We Say. Balik sa'yo, Sarah. Ngayong araw, makakasama po natin ang isa sa kabataan mula sa House of the Lord, Caloocan para magbahagi sa atin ng kanyang kwento kung paano niya napagtagumpayan ang hamon ng buhay patungo sa kanyang pangarap na maging isang guro. Mga kapatid, let us all welcome Grace Ann Posadas. Ayan, hello! Magandang hapon mga kapatid. Ako ito, si Ate Grace, mas kilala bilang Teacher Grace. Yes. Yan, ako po ay from House of the Lord, Bagong Baryo. And sa kasalukuyan, doon po, teacher, guru na. Yes, nakakatuwa, no? Ang daming sinututoran, ang daming tinuturuan. Yan si Teacher Grace. Ayan. No, Teacher Grace, bago tayo mag-dig in sa ating talakayan, kwento mo na muna sa amin.
paano ka ba naging Christian? Paano ka nakakilala kay Lord? Paano ka napadpad dun sa house of the Lord? Sige. Ayun. So, first of all, ano siya, na-win po ako sa isang campus ministry ng Kabataan Kontra Droga Advocacy. Yes, naalala ko pa yan. Naalala ko noon, pa lang ako noon, parang 14, 15, parang ganon. Tapos, Parang ng time ata na yung second year high school ka, ako fourth year. Oo, graduating ka na na. Sabay-isa. Tapos, that time, ako po ay isang student council. Tapos, part din ng officer ng classroom. So, kami yung na-send doon. So, hindi ko alam talaga kung anong gagawin doon. Kaya, nakatunga nga lang ako, hinihintay ko kung ano yung mga i-share, tapos nakikinig talaga ako kasi yun yung mga gustong-gusto ko, kabataan kontra droga. So, sabi ko, maganda siyang advocacy, lalo na sa mga kabataan. Around the vicinity kasi, alam naman natin na yung lugar sa Baysa, maraming mga... Talamak ang droga ng time So, kaya that time talagang very eager ako to learn about that. So, that time, na-invite na rin ako nila Pastor, hanggang sa na-invite ako nila Pastor Mike sa House of the Lord. Unang attend ko noon, ang dami niyang invitation actually, na dinedecline ko. Lagi siyang nagchat-chat, lagi siyang nagte-text pa noon, tapos lagi akong nagde-decline. Sorry po, Pastor. Sabi ko, ano pa busy po yun? ako. Youth gathering pa nun? Youth gathering. Tapos, hanggang sa one time, nagkaroon noon na parang Christmas party ng youth. Tapos sabi ko, sige na nga, nakukulitan na rin ako kay Pastor Mike. Saka sabi ko, nahihiya na ako talaga, lagi ako nagde-decline. Kaya ayoko pa naman ng lagi nagde-decline. Kasi parang mabigat, mabigat sa loob. Kaya sabi ko, sige po, Pastor, pupunta po ako. So that time, hindi kasi ayoko talaga yung lagi nalilate, kaya maaga pa lang, nandun na ako. So, wala pa yung mga ibang kabataan, hinihintay ko lang, kaya medyo kinakabahan ako that time. So, after nun, lumalim yun, nagkaroon ako ng mga kaibigan sa church, hanggang sa nakatanggap na rin ako, nakapasok ako sa cell group mo. Yes, oo. Sa mga kapatid natin na hindi nakakaalam, si Teacher Grace ay dating cell member ko. Yeah. Oo. Kaya nanay ang tawag ko kay Pastora Sara kasi talagang nanay ko talaga siya. Siya talaga yung... every time nga na nakikita tayo ng mga tao sa labas, tawag nila nanay, pero liit ko lang, tapos kayo, ang lalaki nyo nila, Ano ba yan? Kaya lagi kaming pero I'm so thankful talaga na napunta ako sa church. Yes. Tsaka ang daming mga ni-reveal ng Panginoon sa akin. Ang daming mga nag-open, tsaka ang dami kong natutunan. Yun, sobrang thankful ako na dinala ko ng Lord sa house of the Lord. Alam mo, habang nagkukwento ka, it all came to me in full circle. Nag-throwback talaga ako to the memory lane. Yeah. Naalala mo pa ba yung time na nag-iiyakan tayo sa kwarto ko? Grabe, talaga. Grabe yun! Yung hindi ako uuwi ng bahay kasi ayoko ng environment sa bahay. Tapos nag-aaway kayo ni mama mo. Oo, tapos pag nasa bahay kasi ako, nararamdaman ko lang yung feeling na parang itchapuera ako kay mama, ganun. Hindi ako pinapansin, basta wala, as in talagang nararamdaman ko lang yung motherly love pag nakala Nanay Sara ko. Yun. Kasi that time si mama, pa siya iba pa yung yung paligid niya. Magulo pa, tsaka may iba siyang mga pinupursue sa buhay. So, niyang kumita. Wherein, ako naman, gusto ko yung affectionate ng nanay. Kasi noong time na yun, high school, di ba? Oo. Tapos, ang dami nangyayari sa mga kabataan. Tapos, that time, syempre dahil nasa puberty ka, maraming mga mixed emotion na wala kang mapag-sharean. Yeah. Kaya napakalaking tulong sa akin na nandyan May kayo, church, may andyan yung church. friends, andyan sila pastora, diba? Tapos yun nga, kapag talagang hindi ako umuwi ng bahay, yun, kaya Nanay Sara ako nag-i-stay. Lahat ng mga hinanakit ko sa buhay, kinukwento ko sa kanya. Tapos, may mga times pa noon na wala lang, gabi lang, hihiga lang kami ni Nanay Sara, kukwento ko sa kanya lahat, iiyak kami, iiyak. Iiyakan tayo. Oo, ganun lang. Tapos, after that, magpa-pray kami, tulog na. Yeah. Ganun. Pero alam mo, parang nung binabalikan ko, napaka-grabe, napaka-masalimuot talaga ng kwento ng buhay ni Teacher Grace. Kasi, bago ka naging guro, parang high school pa lang talaga, hindi ka na nakatira sa
sa parents mo eh. Kumbaga, parang palipat-lipat ka. Kala Ninang LV, kila Pastor Romer, kila Pastor Mike, sa amin. Kasi nung time na yun, sabi mo nga, iba yung pinuperso ng mama mo. Oo. No? Mamaya, makakwento din Oo. natin, Yes. masasama yan sa kwento natin. So, with that being said, gaano kahirap yung, alam mo yun, parang feeling mo mag-isa ka lang, tapos nakikisama ka sa ibang tao, no permanent address. Kasi syempre, bakit sabi mo pa ang kaklose ko sila, Christian din naman sila, mga pastor sila, parang iba pa rin yung may sarili kong bahay, di ba? So, gaano kahirap yung gano'n, feeling? Sa akin, napakalaki. Kailangan mong mag-adjust. Napakalaking adjustment ng kinakailangan para maano mo siya, talagang paano ba? Ang hirap sabihin. Kasi alam mo, yung mga tao na yun, mababait naman sila. Kristiyano, mababait, inalagaan ka talaga nila. Pero, syempre, may mga times na kailangan mong sumunod sa mga pamamalakad sa bahay nila, 'di ba? May mga times na kahit gusto mong gumala with friends, Gusto mo magpahinga, gusto mo humiga. Oo, hindi pa Kakahiya. yun kasi parang nakakahiya naman doon sa tinutuluyan mo. Kailangan mong makisama, kailangan mo, hindi ka nila inuobliga, 'di ba? Walang obligation na gawin mo to, gawin mo 'yan. Pero syempre dahil ikaw nakikisama ka, nakikitira ka, hindi mo yun bahay, Tama. hindi mo sila kamag-anak. Medyo may part sa akin na inuobliga ko talaga yung sarili ko na kailangan ganito, kailangan ganyan, dapat nakapaglinis na ako, dapat nakatulong ako. So anything na need nila, kailangan ina-attendan ko. So mahirap kasi kailangan mong i-juggle yung pag-aaral, pagtulong sa bahay, tapos kinakailangan mong umuwi right after your class kasi syempre, meron kang gawain sa bahay na naiwan. So, baka kailangan ka nila, baka kailangan nila ng tulong mo. So, ganun. Yun. Ang way out ko na lang nun kapag Saturday, youth gathering, tapos May church. outlet ka. Oo. Church. Yun na lang yun talaga yung nagiging, doon lang umikot yung buhay ko. School, bahay, church. Yan lang. Yun lang talaga yung inikutan ng buhay ko simula nung nakitira na ako sa ibang mga tao. Kasi, nakakahiya. Yun nga yung lagi kong iniisip. Laging nakakahiya pag nalita ko ng uwi. Kaya nga kapag minsan may mga times na may gawain sa school, kasi hindi mo maiwan kasi project yun or performance task siya. Nakakahiya pag uuwi ka ng bahay na late na. Parang, hindi wala naman silang sinasabi, pero ikaw sa puso mo, parang nakakailang. Oo. Yun, totoo yun, Nay. Kaya, mahirap makisama, pero doon pinatunayan ng Panginoon sa akin na kahit gaano pa, ano man yung pinapakita nila, dapat firm ka, tsaka consistent ka, hindi ka magbabago. 'Di ba? Kasi hindi naman sa nakikisama, pero that is who you are. Yun talaga yung sa akin ng Lord, talagang be still lang. Kasi hindi naman pang habang buhay yung ganong sitwasyon. Yun. And with that, sobrang grabe yung naging journey mo, no? Ngayon, ikaw ay isa ng guro. Ganap na guro. Yes. No? Ang tanong, bakit teacher? Ayun, yung pagiging teacher, na siya, nasa puso ko na siya since child pala. Bata pa lang ako, parang pag nakikita ko yung mga teacher na naka-uniform, nakapostura, alam mo yon yung nire-respeto, di ba? Yes. Yung love na love ka ng mga estudyante. Correct, oo. Na-appreciate ka. Parang sabi ko, gusto ko rin noon. Parang gusto ko rin na maging kagaya nila. Gusto ko rin maging guro. Tapos eventually, nagbago talaga yon nung nag-high school na ako, nawala na. So, nung bata ka, yun talaga. Oo, yun talaga. Parang, idol, gano'n, lodi, gano'n. Lodi ko yung mga teacher kasi napaka-strict nila. Tapos bukod sa strict, pero andun yung love. Oo. Di ba? Yung mga teachers, strict sila. Pero andun yung love, andun yung care, di ba, sa mga bata. Tsaka kaya minamahal sila. Tapos nung nag-high school ka? Nung nag-high school, nag-iba yun eh. Parang gusto ko maging lawyer. Parehas tayo! Gusto ko maging abogado. Kasi alam mo yun, panahon na yan, marami na. Mataas yung sense of justice natin. Marami nang pinaglalaban. Oo, marami na tayong titindigan. Kaya diba? lagi tayo naman ng mga school orgs. Oo. Correct. Kasi parang,
hindi dapat ganito, dapat ganyan. Diba? Oo. Dapat ganito mag-lead, dapat ganito mamuno. Yes, ganyan. yes, So, yes. ang daming nating pero eventually, sabi ko, kung hindi ako mag-lawyer, gusto ko maging psychiatrist. Bakit psychiatrist? Kasi gusto kong Mental i-assess, health, mga ganun. bakit gano'n yung mga tao, ano yung nasa isip nila, gano'n. Yeah. Pero, hindi ko alam, one time, dumating yung point na after ko ng senior high school, hindi ko talaga alam kung ano ipupurso ko. Though Kayo yung pinakaunang batch ng senior Yes. high school. Kami ang pinakaunang batch. Isa pa yan. Kasi True. yung transition, di ba? Oo. Tsaka yung mga changes. Grabe talaga yung hamon K-12, sa'yo. no? tapos first batch ng senior high school. Oo. Tapos that time, ang kinuha kong course ay Humanities and Social Science. Kasi nga, gusto ko nga mag-polgob or diretso Politics ng and law. governance. Yan. Yeah, yan. So, yun ang kinuha ko. So, pagkatapos nun, after senior high school, kahit na meron ka ng senior high school, parang ang Sabi hirap- kasi nila pag senior high ka na, Oo. pwede ka nang mag-work. mag-work. Ay, oo. So, I am torn between mag-work ba ako o mag-aaral. Kasi that time, syempre, financially, hindi rin naman ako able. Oo. Diba? Hindi naman ako, si mama, hindi niya naman ako kayang pag-aralin. Tapos, kailangan kong mag-part-time. Oo. No? Pero, doon lumabas talaga yung kapag gusto, maraming paraan. Sabi Diba? nga ni Wingay kanina, if there's a will, there's a way. Ayan. So, kaya, yun talagang pinurso ko, sabi ko, hindi gusto kong magtapos ng pag-aaral. Kahit gaano man kahirap, that time, hindi ko talaga alam na kung paano ako mag-aaral ng college. Hindi ko talaga alam. Pero, sabi ko, magtitiwala ako kay Lord. Kung ano man kung hindi ko lang to desire hindi ko lang siya gusto, hindi lang to nilagay sa heart ko kasi yun yung gusto ko. Pero sabi ko, mag-aaral ako. Lord, ikaw na bahala sa tuition fee ko. Sabi ko, gano'n galing. talaga. Kaya, kumuha ako nun ng entrance exam. Pero that time kasi, nag-decide na rin yung family namin na mag-Laguna. Kasi nga para ma-divert si mama sa ibang kultura. Tsaka sa ibang environment, di ba? Tapos, they're planning na mag-settle na talaga doon sa Laguna. So, ako naman, sige kahit mag-Laguna, support ako kay mama kasi mama ko yun eh. Oo. Kaya, ang ginawa ko, sumama ko sa kanila, paalam ako kay pastor. So, umalis muna ako sa church, sumama ako sa Laguna. Hanggang sa akin, kumuha ako ng entrance exam, nakapasa. Tapos yun nga, without knowing na ang kinuha ko palang course ay Bachelor of Business Technology and Livelihood Education sa PUP, Palawan. So yun, doon po nagsimula siyang lahat. Tapos sabi nila, sabi ko, wala, anong course mo? Sabi ko, BBTE daw po. Ano yun? Parang Sabi ko, PLA teacher. ang akala ko, business siya, Nay. Oo, yung Sabi pala. ko, sige, okay na lang yun. Kasi yun lang yung alam mo naman sa college, kung ano lang yung okay, yung available na slot, doon ka na lang kasi para makapag-aral. Okay, kaya reminder yan sa mga Oo. kabataan na naghahanap ng kurso nila Oo. ngayon. Talagang i-pursue mo kung ano talaga yung, Yung gusto gusto mo. mo. Tsaka kung ano talaga yung pinlano mo. Kasi mahirap dahil dito nakasalalay kung ano yung magiging future na trabaho Oo, mo eh. totoo yun. Tapos ayun nga, pagdating ko doon, so pinaplayan ko siya, kinuha ko siya, kasi ayoko mag-IT. Unang-una, mahina ako sa computer. Pangalawa, sabi ko, hindi ko talaga, kahit ano talagang ikot-ikot yun sa IT na yan, hindi ko talaga maintindihan, sumasakit yung ulo ko. Sabi ko, hindi kaya ng brain cells ko. Pero, ayun nga, nung kinuha ko nung BBTE, doon na ako education pala siya. Sabi ko, not bad. Kasi sabi ko, gusto ko rin namang mag-teacher Magturo, oo. talaga. Kaya, ayun, hindi talaga siya planado. Kasi ang kinukuha ko nun talaga, social studies. Bachelor of Science in Social Studies. Oo. So, sabi ko kahit social studies yun, okay lang yun. Kasi, pagkatapos ko nun, magpo-pursue ko ng prelo na yun. Oo, history, Oo. ganyan. Oo. Pag pwede na ako mag-pursue ng lawyer. Kaya lang, yun nga, napunta nga wala na palang ino-offer na ganung course. So, napunta ako dun sa TLE teacher. So, kinuha ko siya, pero eventually, minahal ko siya. Pero alam mo, totoo yun parang
nagbabago-bago talaga yung pangarap mo. Lalo na kapag bata ka pa lang, parang hindi pa kasi ganun ka-define sa'yo kung ano talaga gusto mo eh. Actually, nung bata nga ako, ang pangarap ko maging sex bomb dancer eh. Wow. Dancer! Oo, hindi kasi sila yung lagi mong napapanood. Oo. Diba? Tayo yung mga pinalaki ng sex bomb. Pinatibay ka, di ba? Oo. Pero totoo, nung bata ako, dahil sila yung lagi ko napapanood, sabi ko, gusto ko maging dancer paglaki ko. And then, until such time na nag-aral ako, nag-grade 1 ako, nagbago, gusto ko maging teacher. Oo. Gumawa pa nga ako ng talata nun eh, na pangarap ko maging teacher, blah, blah, blah. And then, nung nag-high school ako, dahil na-involve ako sa politics din, tsaka sa school student council, Oo. nagbago. Gusto ko ang nilagay ko sa yearbook namin, gusto kong maging senador. Nice. Nahiya kasi akong ilagay yung President of the Philippines. President of the Philippines talaga yung pangarap ko. Pero dahil nahihiya ako masyadong mataas, nilagay ko, senador. Senadora. Oo. Kasi nung time na yung buhay pa si Miriam Defensor. Yeah. Diba? And then, after nun, nung nag-college na ako, talagang kailangan mo nang hanapin kung anong course mo, communication talaga. Doon talaga. Well, anyway, alam mo, maraming challenges eh. Kapag ikaw ay papasok sa isang kurso, lalo na kapag ipupursue mo na yung pangarap mo, ang daming mga hamon, ang daming mga challenges. At isa sa mga mabigat na hamon na kinaharap mo habang ikaw ay nag-aaral ay nakulong ang mama mo. Yeah. To cut the Totoo. story short, ikaw ang mag-isa na tumaguyod sa sarili mo, nagpaaral sa sarili mo. Paano yon? Ang hirap nun, oo. Actually, bago pa siya makulong, that time, naka-experience din tayo ng lockdown. Nag-pandemic oo nga, muna. oo. So, nung first year college ako, 2018 kasi yun eh. So, nangyari, 2018, first year college, okay pa lahat. Pero even before first year college na ako, part ako ng admin sa school. Oo. Kasi nag-aano ko, student assistant, sa mismong dean ng school ng PUP. So, ako yung assistant niya. So, ano man yung kailangan niya, ako yung even sa bahay niya, bukas sa akin. Nakakapasok ako ng bahay nila. Minsan nga naglalaba pa ako every Saturday, Sunday sa kanila. Kasi nagiging din yun, way out, parang outlet ko ng income para pag may mga projects sa school, May pambayan. may pambili ako. Oo. Tsaka may yung PUP kasi pamasahe. di ba parang public school, scholar ng Oo, bayan. Scholar ng bayan, lahat photocopy mo. Oo. Diba? Correct, kasi nung panahon na yun, pwede photocopy pa. mo. Oo, Yes, oo. lahat photocopy mo, lahat print mo, search mo. True. Kailangan, based on talagang lahat ng mga kailangan mong gawin, kailangan lalabas ka ng pera. And syempre that time, hindi ko kaya yun kasi nga si mama, struggling lang siya. Naghihintay lang kami ng bigay nung stepdad ko. Eh that time, yung dad ko, hindi naman din siya nagpo-pursue na lagi nagbibigay. Diba? Lalo na nung kinuha niya yung mga bata. Pero, gayon pa man, no, kahit pa-part-time ako na working student, yun nga, dumaan ng pandemic, sobrang hirap. Kasi, though alam ko na kaya ko naman, diba? Kasi malakas ang loob natin, nilalakasan natin. Pero, dadaan talaga sa sitwasyon na parang, bakit Lord? Mapapatanong ka na, hindi ba sapat Lord yung nag-pandemic na, tapos yung nanay ko wala pa. Diba? So, ang hirap kasi that time, mag-isa lang ako sa Laguna. Kasama ko pala yung kapatid ko, tsaka yung pamilya niya. So, dahil nalaman namin na nakulong nga si mama, tas lockdown pa, hindi kami makatravel papunta ng Maynila. Bawal. Oo. So, ang ginawa ko, syempre doon sa bahay, na anxiety na ako na inisip ko paano siya, hindi ako makatulog sa gabi, paano siya, kumakain pa ba siya, maayos ba yung tinutulugan niya. Kasi alam naman natin na sa Pilipinas, iba, yung prison, hindi siya ganun kaganda. Oo, talaga Diba? siksikan, talaga sardinas Baka mamaya, kung sardinas. oo, baka mamaya sinasaktan Oo. siya doon, baka mamaya hindi siya nakakakain, baka mamaya binubuli siya doon sa loob. So, andun yung takot ko bilang anak na anong mangyayari sa nanay ko. Kaya talagang ginawan ko siya ng paraan na that time, buti na lang din na sa awa ni Lord, meron akong ipon that time. Kasi nga, di ba, nagpa-part-time ako. May ipon ako. So, yun yung ginamit namin para makapag-travel from Laguna hanggang Maynila. Tapos, ang sinakyan pa namin nun, yung emergency
Oh. Yung ambulance. Oo. Sumabay kami dun sa may sakit. Nag-face mask lang kami. Sumabay Naku. kami sa may sakit. Grabe. Para lang makapag-travel kami from Oo. Maynila, from Laguna going to Maynila. Tapos nagbayad din kami, syempre nagbayad kami Life-threatening pa. nagbayad kami ng Grabe. transportation, nagbayad kami ng transportation. Doon sa may ambulance, syempre yung gasolina noon, binayaran namin yung toll fee. So nagbayad ako. So yung ginamit ko yung pera na tinatabi ko talaga na sabi ko, pang field demo ko yun. Kasi sa college, sa teaching, meron tinatawag na field demo, final demo, na medyo magastos siya. So pinag-iipunan ko talaga siya. Para doon Nakalaan yun. Tsaka sa thesis writing bago graduate. So, wala akong choice. That time, pandemic, walang-wala lahat. Wala kaming kita, walang income, wala si mama. Kailangan namin siyang puntahan. So, ginastos ko yun lahat. Tapos, pagdating dito sa Maynila, syempre hindi ko pa siya agad nakita. Nako. Kasi kung saan siya dinadala. Sabi sa Ngandaan, pinuntahan ko doon, wala. Sabi sa Caloocan, sa North, pinuntahan ko doon, Wala wala. din. Tapos, syempre, that time din, wala rin trabaho yung kapatid ko, wala lahat. So, medyo mahirap. Ang naging income lang namin noon that time is yung nag-post ako sa Blue App. Naalala mo yun, Yes, Nay? oo. Nag-post ako sa Blue App ng mga products, tapos sinisell ko. Tapos may rebates yun yung nagagamit namin na panggastos-gastos. So, ganun din yung manugang ni mama. So, ang hirap nang walang nanay, tapos iniintindi mo pa kung kamusta siya, kung ano nangyayari sa kanya. Hanggang sa nagkita na kami, alam mo yung pagkikita namin, nandun siya sa loob, tapos ang payat-payat niya. Tapos naka-face mask siya. Hindi ko pa nga siya kilala ng una eh. Sabi Kasi ko, nagbago nanay yung ko ba itsura yun? niya. Oo. Ang payat-payat niya. Tapos lahat, parang that time, ultimo mag-abot ng pagkain, kailangan i-check pa talaga nila. Alam mo yung naka-plastic na naka-transparent na, pero parang baboy yung kakain. Kaya doon ako sumasama yung loob ko na parang, ano ba naman to, hindi na nila kayang pakainin yung mga tao sa loob. Yung Ganun pa yung pagkain na trato. dadalhin pa sa kanila, parang dinumihan pa. Kasi i-check nila, gaganonin nila talaga. Hindi nila hahawakan ng kamay. Tapos kailangan naka-transparent siya. Transparent na plastic, talaga yan, oo. para makikita yung laman ng loob. Tapos kakalkalin pa. Di ba? Parang Grabe. ang baboy. Ganon. So, ayun. Pero tinis. Kinailangan kailangan tanggapin na gano'n talaga. Yun talaga yung kalakaran doon. Gano'n pala ang kalakaran. Kaya, yun. So, ang hirap. Nag-work, lahat-lahat ginawa. So, paano mo pinagpatuloy yung pag-aaral mo ngayon kahit mag-isa ka, kahit wala sila? That time, nagkaroon ng offer sa akin yung senior pastor natin. Which is sila, Pastor Romer. Yun. So, nag-offer sila na kung gusto ko daw, sa kanila na lang muna ako since online naman that time. So, kinuha nila Kasi ako. nga pandemic, oo. Sinama nila ako sa bahay nila. So, doon, tulong-tulong lang din, kagaya ng dati. Tapos sila din yung nagbibigay sa akin ng allowance ko. Wow. Yun. So, bukod sa allowance ko, syempre, yung allowance na yun, alam ko na niyalaan ko yun para sa mga toiletries, yung mga kailangan ko din o mga gusto kong bilhin. Meron pa akong, tapos tinatabi ko yung portion nun para kay mama. So, tapos syempre, hindi lang natatapos doon. Kailangan kong magkaroon pa ng pangkain niya, budget niya doon sa loob, di ba? So, yun. Parang ang hirap, no? Ang dami mo Hirap. responsibilidad, no? Oo, At a mahirap. young age. Hirap na kasi, Oo. pero alam mo, siguro kahit gaanong kahirap, hindi ko naramdaman that time, hindi ko naman naramdaman na mag-isa ako. Na, alam mo yon, andyan yung mga tao na ginamit ni Lord para bigyan ako ng work, tulungan ako, 'di ba? Kinupkop nila ako. So, mahirap, pero hindi ako nag-iisa. Pinaramdam sa akin ng Lord yung comfort, pinaramdam sa akin ng Lord yung kaya mo yan. Alam mo yun Oo. na... At tap on the back, sabi nga Oo, nila. merong at tap on the back na go anak, kaya mo yan. Tuloy-tuloy lang, huwag kang susuko. Hindi ito yung huli. Marami pang mga magagandang bagay na ipapa-experience sa'yo. So ako, humahawak lang ako doon sa pangako ng Panginoon na
hindi ako susuko. Lalaban ako kasi pagsubok lang naman to. Hindi naman to panghabang buhay na nangyayari sa buhay ng isang tao. Kasi pag huminto ako, walang mangyayari. O, kung paano si mama. Paano si mama? Paano yung pag-aaral ko? Hindi ako makakatapos. Tsaka na ako magbe-breakdown ko. Hindi. Wala nang time mag-breakdown, no? Hindi ako sumuko na. Oo. Kasabay ng mga problema, andun talaga yung point na iluluhod mo siya sa panalangin. Correct ka dyan. Kasi, hindi mo kaya. Kailangan mo ng lakas na nagmumula sa Alam mo, kapag babalikan yung kwento mo, parang Oo. isipin mo, paano nagawa yun? Totoo. Paano ko kinaya yun? Diba? Ang hirap nun na mag-isa mo tinaguyod yung sarili mo sa pag-aaral, tapos inisip mo din si mama mo. Siguro, baka may mga tao ka na gustong pasalamatan sa pamamagitan ng programa na ito, maaari nating ipaabot sa kanila yung gratitude na meron ka. Mga taong, mga tumulong sa'yo sa likod ng mga paghihirap na yun hanggang sa maabot mo yung pangarap mo. Sige, go. Ayun, nagpapasalamat ako unang-una kila Pastor Romer. Tsaka Pastor Lay kasi sila yung tumayong nanay ko during that time. Tapos sila din yung nag-provide sa akin. Pangalawa kay Tatay Wancho na wala, nakasama ni Lord. At syempre kay Nanay Belen. Yan, si Nanay Belen lagi nagpapatibay ng loob ko yan. Hindi, kaya mo yan. Tough parenting si Yan, mama Nanay Belen talaga, all throughout, mula noon hanggang ngayon, no? Sino pa? Marami, hindi ko na may mention sila. Tita LV, yung Mama Elves, Nanay Sarah. Yeah. Kasama ko sa lahat ng journey ko. Sa Ate Etna, nandyan, kahit anong mangyari, di ba? So, marami po akong gustong pasalamatan sa mga tao na yon. And napaka-thankful ko kasi meron ako ng mga yun. Ayun, Binigay no, ng Lord napaka-strong sa akin. ng True. support system mo. Yun yung kagandahan doon. Kaya din, tumatag ka ng ganyan, Grace, kasi matatag yung Diyos na sinasandalan mo. Yun naman talaga yun, no? Sige, siguro, kung tatanungin si Teacher Grace, ayan, ano ang definition mo ng success sa career? Success in life? No? What is success for you, Teacher Grace? Ayan, success for me, hindi siya masukat ng material na bagay. Para sa akin, ang totoong success is yung buhay na pinano ng Lord, sinulat ng Lord para sa'yo. Kasi, maraming mga tao na pinopursue yung malaking kita, malaking lahat, diba? Pero, andun tayo, gusto natin yon. Pero kapag kasi hindi yun yung plano ng Panginoon sa'yo, hindi din. Yeah. Diba? Kaya ako, gusto ko talaga yung sinulat ng Panginoon. Yun. For me, masasabi ko na successful ang buhay pag ito yung plano ng Kalooban ng Panginoon, Lord, yeah. sinunod ko, and binigay niya kung ano yung gusto niya sa akin. Hindi yung nasunod yung gusto ko. Kasi kapag gusto ko lang yung masusunod, marami akong mga bagay na gusto at alam ko na hindi yon magiging kagamit-gamit. No, kumbaga mawawala ako. Pero mawala ko simbahan. Pero ganun pa man, no, mas gusto ko yung success na kasama si Lord. Orchestrated ng Panginoon. Yes. Hindi yung hinihila mo lang si Lord sa pangarap mo, kundi si Lord ang nag-direct sa pangarap mo. Yun. Correct, no? So, kumusta na si Teacher Grace ngayon? Kumusta na ang family? Kumusta na ang career? How's Yeah. life? Oo. Ako ngayon ay masaya. Kasi kasama ko na si Mama. Unang-una kasama ko na si Mama. Wow. Na nakabukod na rin kami. Meron na kaming Yun. tinutuluyan na Yun. sarili, amin. Nakakakilos kami ng mga bagay na gusto namin. Nagcha-church na rin si Mama. Nagcha-church na si Mama. Yun At the same time, syempre nabibili na namin yung mga bagay na before, hindi naman namin nabibili. Kahit papaano, Correct. pinoprovide ng Panginoon. At pangalawa, syempre, teacher. Yan, nagtuturo ako sa Lord's Jubilee Christian School. And magpo 4 years na ako doon ngayong October. Wow. Yan. Masaya ako, satisfied naman ako sa work ko kasi kahit papaano, doon ang dami kong natututunan. Kasi Christian school din siya eh. Yeah. So, ang dami kong natututunan, hindi lang sa church, diba? Pati doon sa career na meron ako. Tapos,
marami akong parents na nakakasalamuha, marami akong mga estudyante na natuturuan, at marami doon no, na na-experience ko yung love and appreciation nila. Kahit na masungit si teacher, di ba? Hindi mawawala eh. Pero, andun yung pagmamahal nila. Kitang-kita ko yung love nila sa akin, yung appreciation nila na kahit na tough love si Teacher Grace, sumusunod sila at nagpapagabay. Grabe yung naging journey mo. At dahil Yeah. dyan, cheers tayo with a cup of coffee. Kape, kwento, Kristo, inom. Sarap ng kape, ang galing. Sarap. Yan, ako, thank you so much, Teacher Grace, sa Thank you pagbabahagi po. ng iyong storya sa amin. At sa mga kapatid na nakasama din natin ngayong araw na ito, thank you so much for being Thank with you us po. today at sa mga kapatid natin. But before we end, allow me to share our verse for the day found in Proverbs 16:3, and it says, "Commit to the Lord whatever you do, and your plans will be established." Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong araw na ito, mga kapatid. Till our next episode of Podcast Kape, Kuwento, Kristo. This has been your host, Sara Lagsak Arsenio. Dahil dito, si Kristo ang bida. See ya! Bye, everyone! Yay! Taray!